Pagiging maulap at medyo maalinsangan ng araw sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas, pero panandalian lamang dahil sa hapon ay asahan muli ang mga localized thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Namata ang bagong low pressure area sa may bandang Japan, wala masyado itong significant. At isang bagong namamataan na shallow low pressure area sa may Marshall Islands, tinututukan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, September 16, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 10:24 na ng umaga. Well, kung mapapansin nyo, di sa Metro Manila mga folks, nagbabalik na naman ang medyo hazy at halos zero visibility na naman sa bahagi ng Metro Manila at mapapansin ninyo yan at medyo may maamoy kayo parang magaspang sa lalamunan at medyo masangsang na amoy. Magmas na lamang po tayo mga folks dahil medyo very unhealthy po ang ating air concentration ngayong araw. At makikita natin ay since kaninang umaga pa ay napakatindi po ng ating bad air quality o concentration. So kung sisilipin natin kung ano ba ang areas na medyo masama ngayon sa Metro Manila, kung dito lang ba yan sa bahagi ng Caloocan. So lumalabas pala base sa aking monitoring sensograph, kagabi pa pala nagsimulang tumataas yung ating hazy. Ayun, makikita natin kahapon ng mga hapon o gabi na nagsimula ang pagtaas ng hazy natin. So posibleng thermal inversion na naman ito. So magmas po mga folks ayan Mga nung nakarang araw medyo tumahimik, mga 2 araw, 3 araw o 2 araw. By September 11, 10, 11 medyo kumalma siya, and then nitong Friday ng hapon o gabi unti-unti na naman tumataas. Ayan So mukhang thermal inversion na naman ito. Well, babantayan natin ito mga folks. At kung titingnan natin sa area ng KCN, which is naka-auto apply yung aking air quality sensor sa Caloocan, makikitang mostly very unhealthy po ang halos buong NCR. Makikita po dito sa map. Ayan. So very unhealthy po, lalo na sa bahagi namin sa Caloocan. At makikitang kami ang halos pinakamataas. So probably yung mataas na concentration ng hazy ay banda rito, patungo ng bandang Bulacan. Dahil sa Malolos ay very unhealthy po yung area nila dyan since 4 minutes ago. Ayan So sa portion na to mga folks ay napaka-highly concentrated na very unhealthy ang ating hangin So mag-face mask na lamang kung pwede. N95 po ang ating isuot dahil hindi po maganda ang ating air concentration ngayon at mukhang umaabot hanggang sa may Batangas. So naghahalo ang ating kuro-kuro kung nanggagaling ito sa pinagsamang smog mula kay Taal Volcano at sa pollution natin sa syudad dito sa Metro Manila. Magmas na lamang mga folks para maiwasan ang pagkati ng ating lalamunan at uminom po ng maraming tubig para maiwasan yung pangangati o pag-i-irritate ng ating lalamunan dahil yung ganyang taas na concentration ay very sensitive sa mga lalamunan, lalo na sa mga madaling magkaroon ng allergic reaction at sa pangangati na lalamunan dahil sa tindi ng haze na naranasan natin ngayong araw. So far sa ating dashboard monitoring sa ating weather station dito sa Caloocan City ay so far wala tayong nakikitaan na medyo mataas na upward o water vapor base sa ating thermal Doppler satellite imagery. Wala masyado. So medyo makulimlim lang dahil sa haze. At ating current conditions ngayon ay bukod sa haze ay overcast and gloomy po at partly cloudy ang umiiral sa atin dito sa NCR. So expected yan mga folks. At mataas pa rin ang forecast na mga uulanin, typically partially cloudy at may mga inaasahang pag-ulan
na naglalaro at 100% according dito sa 3-day forecast o storm predictions natin. Samantala sa lowest temperature na naitala na weather station ngayong araw at 5:15 AM ay nakapagtala ng stationary lamang sa lowest of 27 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo maalinsangan na temperatura. Kahapon ito ng tanghaling tapat 12:11 PM at 33 degrees Celsius. Ibig sabihin lamang bahagyaring mataas ang heat index na nasa 43.5 degrees Celsius ang naitala dito sa amin sa Caloocan kahapon. Pero kung ipagtatabi sa weather stations ni Pag-asa kahapon, ay makikita natin ang posibleng may mangunguna sa may pinakamataas. Well, kung sisilipin natin, mukhang wala naman at halos pantay lamang kami dito sa Borongan, Eastern Samar na parehong nasa 43 degrees Celsius ang init factor o heat index. At pumapangalawa lang ang bahagi ng Aparay Cagayan, Tuguegarao at San Jose sa bahagi ng Mindoro, which is typically na matataas ang heat index sa areas na yan. So lumalabas dalawa dito sa Caloocan at bandang Borongan, Eastern Samar ang halos sa pareho kami na may mataas na heat index at 43 degrees Celsius. Pero sa akin kasi nasa 43.5 degrees Celsius. So may tuturing na mas mataas ang aming heat index dito sa Caloocan kaysa sa Borongan, Eastern Samar. Sa PH Extremes and past 24 hours ay nangunguna naman sa maalinsangan ang Zamboanga Peninsula nasa 34.5 degrees Celsius. Sa Baguio City na pinakamababang temperatura na nasa stationary lamang at 17.4 degrees Celsius. Sa Inola naman, ang bandang Rojas City naman ay umabot sa halos sa violent rain showers to torrential almost na 145 mm ang total rainfall sa kanila. So inaasahan pa rin na ngayong maghapon magkakaroon pa rin ng mga ilang pag-ulan na mga ilang moderate and heavy rain showers gaya ng aking report kahapon ay magiging kalat-kalat po ito lalo na sa kanlurang bahagi at ilang bahagi ng silangang bahagi ng bansa, especially sa may bandang northeastern Luzon areas. Epekto pa rin ng salubungan ng ating init at lamig dahil nga po sa unti-unti nang nagsisimulang pagbabago ng ating klima. So wala kaming inulan, bagamat meron kaming drizzle rain kahapon at 0.3 mm lamang. So matotal, sa loob ng 7 araw, wala kaming naranasang pag-ulan sa loob ng isang linggo. So nanatiling way below normal po ang pag-ulan dito sa Caloocan na 253.5 mm sa loob lamang ng buwan ng September. Very way below normal po ang ulan na ito, maituturing. Sa ating atmospheric humidity at 76% po. At ang ating atmospheric pressure ay nasa 1,011 hectopascal. So, ibig sabihin po lamang dyan, medyo drier na maalinsangan at humid ang aasahan pa rin nating panahon. Gaya kahapon, stationary lamang. Sa status naman ng volcanic thermal alert status ay medyo nakamoderate itong si Mayon Volcano dyan sa may Bicol region. Well, kung sisilipin natin yung MODIS dahil unexpected ko ng may latest update si PBOX. Pero sa ating MODIS mula sa Miroba feed ay nasa 89 megawatts po ang intrusion ng variable radiated power ni Mayon. So makikita naman at malinaw naman dito na medyo may nakikitaan tayong thermal intrusion ng kanyang magma. Dito sa may bandang southern part ng kanyang crater. Ayan o, pa-southward yung daos-dos ng kanyang magma. Well, gaya na aking analysis, since mga nakaraang buwan ay maganda po at good news yan, at least nananatiling na-release ni Mayon ang tindi ng init mula sa pinaka-magma chamber nito. Pero kung sisilipin natin yung kanyang bulletin status para ngayong araw, hopefully mayroong latest update si PBOX. So stationary lamang na may 3 volcanic earthquakes, may mga 142 rockfall events, 3 pyroclastic density. So, typical na normally na nakikita natin sa behavior ni Mayon Volcano since mga nakaraang buwan po. At nanatiling mga nasa around 3.4 kilometers ang advances ito o yung pinag-flow ng lava nito. At 2.8 kilometers naman sa may Misi South at 1 kilometers naman sa may Basot, Eastern Gulis. So, typically, kung pagbabasahin natin ang thermal ng magma flow ay pa-southward ito.
May nakitaan pa rin na mga pagdaustos ng mga deposited debris na umaabot ng 4 kilometers. Well, typically yan dahil nga po nagkakaroon ng magmatic intrusion. Yung SO2 nanatiling mababa at 1,250 tons a day since September 15. So, medyo latest ang kanyang SO2 report ni PBOX. So, nanatiling namamaga yung bunganga nito. Typically, ganyan po ang nangyayari sa mga bulkan naman natin. Typically, at kaya bantayan na lamang po at nanatiling bawal pa rin within 7 o 6 km danger zone at nanatiling nakataas sa alert level 3. Sa high tide and low tide sa atin sa Pilipinas, dito sa NCR, dito rather sa Metro Manila, ay dyan sa may Manila Bay ay nasa halos high tide na po o maximum peak of high tide at 18 minutes para sa maximum high tide o maya-mayang konti, 10:52 AM. So, alam na po sa mga mangingisda natin sa may Manila Bay o sa paligid ng pampang nito. Pero magmas po dahil inaasahan natin medyo zero visibility tayo dahil sa haze na lagay natin sa kahanginan sa paligid. Magmas na lamang po. At sa almanac, sa mga babiyahe ngayong araw ng Sabado, lalo na pupunta sa mga animation convention centers, enjoy po sila dyan sa Pasay City. Ay sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:57 PM. So wala pa rin tayong maiwabalita sa moonrise and moonset dahil halos new moon pa rin ang status nitong buwan. Halos 1% pa lamang yung illumination niya. Sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, inaasama ulap nga po ang himpapawid. At may hazy po kasi tayo, pero mataas ang tsansa ng pagulan at 100%, ganun din bukas ng Linggo. Probably mga localized thunderstorms ito, gaya kahapon. So expected yan sa loob ng 2 araw hanggang bukas ng Linggo. Probably hanggang this coming weekdays po, asahan natin na matuloy-tuloy pa rin mga localized thunderstorms, moderate to violent thunderstorms. So ingat na lamang sa kababayan natin. Especially sa mga baybayin ng northwestern at eastern Luzon at ilang parte ng Bicol region, dyan sa Pampang o sa may baybayin at sa ilang bahagi ng West Philippines sa may Palawan. So take note yan mga folks. Well, diretso agad tayo sa ating weather analysis report para ngayong weekend. Ay makikita natin sa high definition satellite imagery natin ay halos klaro po ang bahagi ng Southern Luzon, Visayas, at ilang portions ng Mindanao. Pero pagsapit po may konti at bandang hapon ang bahagi ng Visayas at Mindanao region ay manatili pa rin gaya kahapon na magkakaroon ng mga accumulated na mga kaulapan at asahan ang mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon at gabi at makikita natin mayroong integrated o nag-accumulate na naman ang mga cluster clouds dito na probably na extension ng posibleng pamumuo ng intertropical convergence zone mula dyan sa may bandang Palaw. So asahan po ang mga mauunang uulanin ang bahagi na silangang parte ng Mindanao at Eastern Visayas. Sa ngayon medyo klaro po at medyo malinsangan at matindi pa rin ang sikat muna ng araw sa area. So mula sa bandang Hilagang Luzon, dyan sa may bandang Babuyan Islands, Apari, kasama na ang Ilocos Norte at Cagayan at Cordillera Administrative Region ay kasalukuyan po may mga kalat-katapag ulan ngayon dyan. At may mga localized thunderstorms sa kasalukuyan, epekto ng monsoon trough pa rin na umiiral sa may bandang southern o sa may bandang mainland China, nag-e-extend dyan sa may bandang Taiwan at dyan sa may bandang Babuyan Islands. Bahagyang nag-extend dyan na nag-embed sa medyo manipis na daloy ng southwest monsoon natin di sa may bandang kanluran ng Luzon. So, nagkakaroon tuloy ng mga cluster na kaulapan at nagdudulot ng mga localized thunderstorms, especially sa bandang Cagayan, north at bandang west portions ng Northern Luzon, pababa ng bandang Zambales. Although medyo manipis lamang ito at medyo mababa ang heavy rain potential, kung sisilipin natin ang infrared heavy rain potential, medyo mataas dito sa bahagi ng Ilocos Norte at Apari. Kaya sa mga taga-Cagayan at dyan sa bahagi ng Apari ay ingat po sa posibleng mga pagbaha dahil may nararanasan kayo dyan ng mga ilang moderate to heavy rain showers mga folks. So ingat na lamang po. At sa bahagi naman ng nalalabi ng Northern Luzon, kasama na ang Isabela at ilang bahagi ng west portion sa may Ilocos Sur hanggang sa may Pangasinan, magiging part dito mo sila pong iiral. So expected pagdating pa rin ng hapon o gabi. Gaya kahapon ay asahan po ang mga ilang violent thunderstorms pagsapit po ng hapon, especially sa gabi po at madaling araw mga folks. So inuulit ko po yan, asahan natin yan, tatagal ang mga violent thunderstorms na hanggang this coming weekdays na po.
dahil inulit ko ay unti-unti na pong nagpapalit ang ating klima at kung titingnan ninyo sa behavior ng galaw ng kaulapan sa paligid ng bansa ay medyo scatterized na o medyo nag-iiba-iba na ang pattern ng galaw ng kaulapan nito o flow ng hangin. Dahil nga po inulit ko, yung jet stream di sa may bandang Siberia ay unti-unti nang natutulak ng high pressure area dahil nga po sa northwesterlies na unti-unti nang lumalapit sa bahagi nito ng Siberia at inaasahang mga sa unang pagpapalit ng onset ng amihan season ay unti-unting tutulak na yan patungo din sa may bandang eastern portion ng China at asahan na unti-unting may lalabas na daloy dito ng northeasterlies probably mga unang linggo ng Oktubre. So depende sa magiging galaw o behavior ng high pressure areas dito sa may bandang Siberia at obserbahan natin yan simula this coming weekdays. At makikita natin mula dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon, papasok nga po ng bandang Bulacan, Angeles, Pampanga at Metro Manila o NCR ay makakananas ng mga ilang partly cloudy po at naghahalo kasi yung ating hazy so medyo nahihirapan tayong bahagya makapag-predict ng lagay ng panahon o yung water vapor dahil nahaluan ito ng haze o ng inaasahang thermal transition o thermal inversion pala rather. At mula sa may Metro Manila hanggang bahagi ng Calabarzon, magiging parte tumusil kauliran din ni Iral. Typically, may pagsikat pa rin ng araw at medyo hazy rin dyan Kaya magmas din po at iwas masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil mataas po ang humid natin. Yun yung mainit na temperatura despite na mataas ang humidity. At sa bahagi ng Mimaropa, sa ngayon medyo partly cloudy lamang at maalinsangan din ang inaasahan dyan sa bahagi ng Mimaropa areas. Pero expected pagdating ng hapon o gabi ay expected din ang mga localized thunderstorms at maging dyan sa bahagi ng Bicol region. Iwasan na rin muna, magbilad muna sa tinding sikat ng araw ngayon dahil asahan po ang maalinsangan na lagay ng panahon dahil maging sa Himawarait, halos klaro po at walang masyadong kaulapan ang nakikita. So asahan po ang matinding alinsangan muna dyan all the way hanggang bandang Southern Luzon at Visayas area. Sa ngayon, medyo maalinsangan po. Pero pagdating ng hapon o gabi ay magkakaroon ng mga kumpul-kumpul ng mga cluster ng kaulapan dyan, durot ng evaporation at condensation dahil sa init ng karagatan dito sa may bandang silangang Pasipiko. At pagdating ng hapon, once na lumamig ang temperatura sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas, expected magiging kalat-kalat po mga pag-ulan So hindi na natin isa-isahin ang bahagi ng Southern Luzon hanggang Visayas dahil magiging scattered rain showers po yan at mga localized thunderstorms. Pagdating po ng hapon, especially maging sa gabi at sa bandang Mindanao naman ay bahagi ng Zamboanga Peninsula hanggang Northern Mindanao. Ngayon, medyo maalinsangan muna at matinding sikat ng araw maging dyan sa may bandang BARRM at Soxagen at ilang bahagi ng central ng Mindanao dyan sa may Bukidnon ay medyo maalinsangan muna. Pero pagsapit po ng hapon, ganon din, similar sa Visayas area ay magkakaroon ng cluster ng mga kaulapan dulot ng condensation ng ating ulap at magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. At the same time, may umiiral kasi na cluster ng kaulapan dito dulot ng pamumuo ng intertropical convergence zone. Pero sa ngayon ay medyo pa lamang siya, surface trap. Kaya yung surface trap na to magpapaulan sa bahagi ng Southern Mindanao. So damay-damay na po ang Compostela Valley, diyan sa may Eastern Mindanao, sa may Katiil hanggang Hinatuan, kasama na ang Davao Region hanggang General Santos at Basilan. At huluson na naman sa may Zamboanga Peninsula pagkasapit ng gabi o madaling araw. Pero dito sa may bandang Southern Mindanao, mula General Santos hanggang diyan sa may bahagi ng Sarangani. At mula Digos hanggang Coronadal, Kidapawan, pataas ng Cotabato, unti-unti ring magkakaroon ng cluster dyan habang kumikilos pa kanluran ang surface trap nito na magpapaulan muna sa eastern portions ng Mindanao. Then gagapang yan hanggang dyan sa may Central Mindanao all the way hanggang Usamis na po. Then tatawid ng Zamboanga Peninsula. Paghandaan po, lalo na po sa hapon na sa gabi sa mga manggagaling sa kanilang mga trabaho, kung sakaling may pasok sila kahit Sabado o Linggo, ay expect po ang mga kalat-kalat at ulan na biglang bugso po na malakas ito pero hindi naman nagtatagal at least 30 to 1 hour ang pag-ulan nito. Iwas na lamang kung magkakaroon ng posibleng flash floods. Samantala, mayroon tayong namataan according sa aking tropical cyclone sector ay namataan ang isang low pressure area pero very significant to so maaari ma-dissipate din to sa loob ng 48-hour period.
at nasa bahagi ito ng Southern Japan, malapit sa bandang Kobe o pagitan ng Kobe o Kagoshima sa may bandang Japan. At dahil hindi masyadong significant o very shallow po ang kaulapan na namumuo sa kanya, ay maaaring may tuturing lamang natin itong remnants. At wala itong masyadong threat sa bansa dahil halos nasa subtropical position ito o subtropical ang kanyang position. So maaaring magiging subtropical depression lamang ito kung sakali. At wala pa rin tayong inaasahan na pamumuo ng low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 3 araw until these weekdays. Nabanggit ko na po yung kahapon. Naaasahan lamang na makakaranas tayo ng mga violent thunderstorms na mas madalas. At yung mga low pressure area, masyadong insignificant at wala pa tayong namamataan sa ngayon at sa loob ng 3 araw. However, kung sisilipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring na ating ginagamit, una sa ating West Pacific Basin, ay yung ating binamatay na medyo shallow dito sa may bandang Marshall Islands. Medyo very scattered kasi siya at very disorganized. Makikita pa lamang dito sa kanyang TCFP ay very disorganized. However, medyo mababa ang kanyang atmospheric pressure niya at ang kanyang anomaly ay nasa around 40 to 50%. Pero pagsapit ng susunod na 24 oras ay pinakapakitang bumaba ito na bumaba from 40 to 20%. So kung yung kanyang anomaly sa ngayon ay within 24 hours ay nasa 40% ito. Well, hopefully, hindi na yan tumaas at maging isang invest. Maaaring maging invest ito, depende na lamang sa tropical cyclone sector kung itataas ito. Pero gaya ng aking analysis, very insignificant at very disorganized pa ito. So, maaaring mababa lamang ang kanyang atmospheric pressure. Pero kung pagbabasa natin ang Global Spectral Model mula sa data feed ni JMA o Japan Meteorological Agency, embedded courtesy by Pag-asa din, ay makikita natin ay yung may mga ilang shallow circulation dito o mga tropical wave na medyo kumikilos pa kanluran sa may bandang silangan ng Mindanao na papasok ng PAR. However, hindi pa to significant sa ating actual satellite imagery, so babantayan pa rin natin ito mga folks. Maliban dito sa nakikita natin sa may bandang Marshall Islands. At maging sa mean sea level pressure, ay medyo nagsashallow lamang yung kanyang sirkulasyon habang kumikilos ito pakanluran. So titingnan natin, baka this coming weekdays ay may makikitaan tayo na shallow tropical wave din sa may bandang south ng Guam. So titingnan natin ito mga folks within 55-hour period. At kung ito ay ito yung ating binabantayan sa may bandang Marshall Islands sa kikilos pakanluran. So, generally, medyo erratic pa itong mga ito. Pero dahil sa mataas ang kanyang anomaly, ay babantayin natin ito sa loob ng 55 hours. Sa mga computer models naman, ay wala masyadong significant pa rin ipinapakita si GFS at ECMWF hanggang by September 17 to 18, 2023. Yan, makikita natin dito ay halos wala. Wala tayong namamataang anumang sama ng panahon. At makikita pa rin dito yung sequence ng mga galaw ng kaulapan. Medyo scattering din. At may mga ilang tropical wave na nabubuo sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. So, titingnan natin kung magiging significant ito sa ngayon dahil hindi nagtutugma-tugma sa mga forecast ng mga iba't ibang weather agencies. Pero kung pagbabasehan natin ang convergence, which is ito yung responsible sa mga posibleng water vapors at biglang nagkakaroon ng pamumuo due to Coriolis effect. At makikita natin sa convergence, very erratic pa rin talaga ang pinapakita. Pero despite na very scattered, ay mataas ang kanyang wind speed, at least mga 22 km, so 18 to 22 km per hour. Na puro kumikilos pa kanluran nito. Sa kontrahangin sa kanya, yung medyo higher ang kanyang temperature, ay medyo scattered din. At medyo may kumikilos pa Guam at medyo kumikilos pa kanluran. Ito nga yung sinasabi natin na kumikilos papasok ng ating PAR sa may Eastern Mindanao na atin namang imo-monitor sa loob ng 55-hour period. Pero nanatili ring erratic at very disorganized. Ganon din sa kanyang wind shear. Although yung pino ng kanyang wind shear ay nakapokus sa may bandang south of Guam. So, yung mga erratic clouds na yan na embedded ng possible na surface trap ay maaaring magkaroon ng pamumuo dito sa may bandang south of Guam.
Base dito sa wind shear o yung favorable wind shear niya. Pero mahina ito at around mga 12 kilometers to 18 kilometers per hour. Very scattered pa rin siya. So, manatili natin itong babantayan hanggang sa susunod na 3 araw. At ayon naman sa ating General Flood Advisory and Warnings mula kay Pag-asa, ay nakataas lamang ang potentially na babahain ang bahagi ng Palawan mula dyan sa may Coron at Puerto Princesa hanggang Balabac ay nakataas daw na potentially na babahain. So, ingat na lamang, lalo na sa mga military natin. Typically, mga navies natin, nagkakaanda ipon-ipon ata dyan dahil di umano'y may namumuo na maraming vessel mula sa China ang nagkukumpul-kumpul ngayon dyan sa may bandang West Philippine Sea. So, most of ng mga navies natin at military ay nandyan sa bahagi ng Palawan. Kaya ingat na lamang kung sakaling ulanin kayo sa area na yan. Pero sa actual satellite imagery natin kasi ay halos wala tayong inaasahan munang mga pag-ulan, kundi alinsangan muna. Pero may mga partly cloudy ang inaasang iiral sa area na yan ng Mimaropa ngayong umaga. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, September 16, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, September 16, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga gusto ninyong malaman ng mga detalye na lalo na sa mga maagang gustong malaman ang detalye ng aking report. Kung sakaling hindi nyo pa maantay ay pwede nyo naman bisitahin ang aking webpage.
ay katumbas na rin yan ng aking pagre-report araw-araw dahil lahat ng detalye ay nasa aking webpage na po at wala na po kayo magiging question dyan dahil almost real-time lahat ang galaw sa aking webpage na gusto nyo malalaman at sa mga data feeds mula sa aking weather station at data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.